Praise God. Magandang hapon po. Magandang hapon. Bati mo naman yung katabi mo ng gwapo at maganda ka sa hapon. Sana laging hapon. Ano po? Praise God. So lahat ng bata, makikilagay na lang po sa children's room. Yung umiiyak na bata, huwag niyo pong kukuritin. Kamusta po kayong lahat? Praise God. Sino pong first time nakarating po sa lugar na ito? Taas nga po ang kamay. First time nakarating. Ayun, meron. Welcome po, welcome. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin papalitan ang relihiyon nyo. Papakilala lang po namin si Jesus. Okay. Parang dami natin ngayon May napansin po ba kayo sa worship kanina? Grabe, di ba? Kayo kasi wala kayo kahapon. Next, pero wag po kayong mag-alala kasi sa susunod may worship night ulit. Sabihin mo sa katabi mo, kailan ka a-attend? Para sa iyo yung event na yon, tapos wala ka. Pinaghahandaan nila yun ng worship team ng isang buwan mahigit. Pero biyaya ni Lord next time, makakarating ka din. Grabe po ang ginawa ni Lord kahapon. So ang title po ng i-share ko po sa inyo ngayong araw na to ay, Where Are You? Sabi ng isa, Pastor, nandito po ako. Alam ko naman. So iba po ito. So where are you? In Tagalog, nasaan ka? Or sa ibang version, nasaan ka naroroon? Yan. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, nasaan ka? Baka kung saan ka napunta. So, nasaan ka? Where are you? Simpleng tanong, pero napakalalim ng kahulugan sa isang Kristiyano. Malalim po ang kahulugan nito. Kapag may nagtanong po sa inyo ng where are you, dapat nangangamba ka na. Baka kung nasaan-saan ka pumupunta. So ano po ang meaning ng where are you? Siyempre, hindi lang po ito location or place. Where are you means, this question means a call for repentance. That's number one. Kapag narinig mo yung tanong sa'yo na where are you, ibig sabihin nun, merong pong call for repentance. Ang tanong, sasagutin mo ba yung call? Or hindi mo mapansinin yung call? The first occurrence of where are you, or yung word na where are you, is found in Genesis chapter 3 verse 9. Matagal na po ito. But before tayong mag-proceed doon sa Genesis chapter 3 verse 9, let me share to you the story bago hanapin ng Diyos si Eva at si Adan. Sino nakakilala kay Eva at kay Adan? In English, sino? Si Adam and Eve. Baka hindi kilala ng Tagalog English. Noon, nung kinreate po si Eva at si Adan, wala pang kasalanan. Hindi nila alam yon, kaya hindi sila nahihiya. Kaya po ang taong nagkakasala, mahiyain. Nahihiya. Kanino nahihiya? Sa Panginoon. Every time nakagawa po tayo ng kasalanan, nung nangyayari, tayo po ay nahihiya. Sino dito nakagawa ng kasalanan nung magpe-pray ka, parang hindi 100% buong buo yung loob mo lumapit sa Panginoon. Di ba? Parang ganon. So, ibig sabihin, may nangyayari tuwing tayo ay magkakasala. Isa na lang dito yung nahihiya. Genesis chapter 2 verse 25. Now, the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Nung kinreate po si Eva at si Adan, kahit po sila'y hubo at hubad, hindi po sila nahihiya. Kasi hindi pa nila alam ang kasalanan. Hindi nila alam na kapag hubo at hubad ang isang tao, yun ay may naiisip silang mali. Kasi noon, wala pang sin. Hindi sila nahihiya.
After ni Eva at ni Adan na magkasala, kinain ang forbidden fruit. Ano nga po yung forbidden fruit? Hanggang ngayon ba, apple pa din? Yung forbidden fruit po ay bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ibig sabihin, malalaman mo na ang mabuti, malalaman mo pa ang masama. Kaya ano pong nangyari after nilang makain ito? What happened? Genesis chapter 3 verses 8 to 11. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. Naglalakad po si God. So they hid from the Lord God among the trees. Anong ginawa daw? Nagtago. Nagtago. Verse 9. Then the Lord God called the man, "Where are you?" Yan na. "Where are you?" Nagtanong na si God. Verse 10. He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." Ba? Alam na ni Adan na siya ay hubad. Nung una, hindi siya nahihiya. Pero ngayon, nahihiya na siya. Verse 11, "Who told you that you were naked?" Sabi ni God. The Lord God asked, "Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?" Nung una naman ay okay lang na hubad. Pero after magkasala, sila ay nagtago. Ganon talaga ang nagagawa ng kasalanan. After magawa ito, ang ginagawa ng Kristiyano ay magtago at lumayo sa Panginoon. Ano pang ginagawa ng Kristiyano kapag medyo nanlalamig or nagkakasala? Siya po ay lumalayo sa kapwa Christian. Wala nun dito, no? Hindi ko alam kung bakit ko na ipipreach ito, pero wala naman nito dito, no? Pag nagkakasala po ang isang tao, anong ginagawa niya? Nahihiya at nagtatago. Tingnan mo kaya katabi mo. Mukha ba nagtatago? Mukha bang nahihiya? Mukha bang kailangan pang i-follow up? Kasi ito ang nagagawa ng kasalanan. Ang nahihiya at nagtatago. Ano pa? Yan bang katabi mo or ikaw mismo ay naglalaylo? Wow, grabe to. Alam niyo po yung laylo? Sige, nagkakaintindihan na tayo. Ang katabi mo ay hindi uma-attend. Kaya pag may nagkakamali, anong ginagawa? Ang iba naman ay hindi umaamin. Hindi ba pagtatago na din yon? Pagtatago ng ano? Pagtatago ng kasalanan? Kasi hindi umaamin. Grabe, nagagawa ng kasalanan. Ito ang nagagawa ng kasalanan. Nahihiya ka? Mamaya, nagtatago ka na. Parang si Adan. Kapag nagkakasala, nahihiya tayo dahil alam nating mali. Kasi nga, nakain na ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. So, alam mo na rin ang masama. Ito ang nagagawa ng kasalanan sa atin. Ito naman ang ginagawa natin, tumago ng tumago. Lumayo na ng lumayo. Laging doble, no? Ano pa? Mahiya na ng mahiya. Sin na ng sin. Double meaning yun. Ito ang nagagawa ng kasalanan. At alam mo ba, dahil sa pag-ibig ni Lord, si Lord ay ang awang-awa sa atin sa tuwing tayo ay magkakasala. Bakit? Kasi ito talaga nagagawa ng kasalanan. Ito talaga ang nagagawa ng kasalanan. Pinanghihina nito tayo. So dahil sa panghihinang yon, ang hirap lumapit sa Panginoon. Kahit nga hindi pa Panginoon, nahihirapan tayong lumapit. Anong ginagawa natin? Kahit kapwa Christian ayaw mong makita. Halimbawa, kasalubong mo, kung si worship leader. Nahihiya ka. Bakit? Alam mo kasing merong kang pagkukulang. Alam mo kasing meron kang pagkakamali. Ito talaga ang bunga ng kasalanan. Ang epekto ng kasalanan ay kahihiyan at pagtatago. Kaya sa tanong na, where are you? Hindi po ito tanong sa physical location. Naniniwala ba kayong hindi alam ni Lord kung nasaan si Eva at si Adan? Alam ni Lord yun.
Siya nga ang gumawa ng Garden of Eden. Kaya kahit saang parte doon, alam ni Lord kung nasaan ka. Alam ni Lord, bakit? Because our God is omnipresent God. Ano po yung omnipresent God? Pag sinabing omnipresent God, God is capable of being everywhere at the same time. Grabe. Grabe yung omnipresent God. Kaya wala kang pupuntahan, wala kang tataguan na wala si Lord. Kahit nga sa akto na ikay nagkakasala, andyan si Lord eh. Tumitingin sa'yo at awang-awa sa'yo. Kaya sa nahihiya at nagtatago, wala kang pupuntahan na wala ang Diyos. Lagi siyang andyan. Pastor, medyo masakit na. Pastor, medyo, alam mo yun, kakaiba yung feeling ko habang nagpipreach ka ngayong araw na ito. Sige, this is the good news. Yun, medyo ngingiti na siya. This is the good news. Tao ang nagkasala, pero Diyos ang naghanap. Grabe. Diyos ang lumapit, unang lumapit. Eh, ang tao kapag nagkasala sa kapwa-tao, anong ginagawa? Siya nagkamali, siya unang lumapit. Di ba? Kakaiba ang Diyos. Ang Diyos, ikaw ang nagkamali, ang Diyos ang lalapit. Ganyan kakamahal ni Lord. Sinong masaya dahil mahal na mahal siya ng Diyos? Siyempre, palapakan mo si Lord. Tao ang nagkamali, pero bakit Diyos ang naghahanap? Where are you? Where are you? Christopher, where are you? Grabe! Grabe yung tanong na yon. Nagkakaroon siya ng kakaibang meaning. Parang ganito, nililimot mo si Lord, pero pilit ka niyang hinahanap. Yung hindi mo siya pinapansin, pero pilit ka niyang tinitignan. Yung parang busy-busy ka, pero si Lord kumakatok sa pintuan ng iyong puso. At alam mo, kahit anong layo mo, kahit anong tago mo dahil sa kasalanan, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan, mahanap ka lang. Ganyan kabuti si Lord. Alam mo, may mga situation, nakasakay ka nga lang sa jeep, may makikita ka sa karatula, God loves you. Sa Sunday nga, makapag-church. Hindi ka titigilan. Maya-maya, nakaupo ka lang sa restaurant, may maririnig ka nag-share. Alam mo, kahit anong gawin mo, may papadala si Lord sa'yo na konti, makakanabit ng tenga mo or hihipo ng puso mo para maalala mo siya. Ganyan kakamahal ni Lord. Sino nakakaramdam ng ganon? Lagi yan, merong ganon. Kasi ang Diyos ang naghahanap kahit tao nagkasala. Hindi naman hinanap ni Adan si Lord. Lord, nagkasala ako. Hindi. Ang Diyos ang unang naghanap at nagtanong, where are you? Kaya kung nagkakasala ka at pilit kang hinahanap at inaabot ng Diyos, kahit nagkasala ka at nagtatago ka dahil sa iya, ang Diyos ay patuloy kang hahanapin hanggang bumalik ka sa Kanya. Sige, palapakan mo si Lord. Kaya ako po ay nabawasan na ang aking lungkot kapag may nawawala. Alam niyo kung bakit? Dahil ako ay may bagong motivation. Anong motivation? Ang lahat ng sinimulan ng Diyos sa iyo, sa buhay ng mga taong ay tatapusin niya. Kaya kahit saan ka pumunta, alam kong kay Lord ka rin babalik. Kahit may inibig ka ng iba, kay Lord ka pa rin babalik. Kahit may mas gusto ka na e-enjoy mo na. Merong isang A-group leader na kumausap sa akin. Sabi, Pastor, binigay ko ang lahat. Oh, grabe. Anong binigay ang lahat? Pera, oras, lakas, buhay. Nilunok ko ang aking pride, maalagaan lang siya. Pero bakit ganon? Pilit siyang tumatakbo sa akin. Pilit siyang lumalayo sa akin. Tapos, sinagot ko, huwag kang mag-alala. Una, si Lord ang magbibigay ng reward sa'yo. Pangalawa,
Hindi naman titigilan yun ni Lord. Babalik din yun. Mamaya-maya nariyan na ulit yung. Bakit? Kasi ang sinimulan ni Lord sa buhay nyo, tatapusin niya. Amen? Kaya sabi ko dito, kahit anong layo mo, alam kong babalik ka din dahil hindi ka titigilan ng Diyos na hanapin. Uy! Mahal na mahal ni Lord ang mga backslider. Alam niyo yung backslider? Yung umalis, tapos bumalik. Mahal na mahal kayo ni Lord. Sobra. Minsan nga, nakaka-amaze. Dahil gumagawa talaga si Lord ng parang para hanapin ka. Hindi naman, mamaya-maya, ba't narito ka na? Para kung kailangan ko nang bumalik eh. Parang gano'n. Pero I challenge everyone. Ito talaga nagagawa ng kasalanan, mahiya at magtago. Dahil alam mo na ito nagagawa ng kasalanan, every time na magkakasala ka, wag na ito ang maramdaman mo. Yung hiya at tago. Baka pwedeng ang ipalit mo ay a call to repentance. Sa halip na mahiya, sa halip na magtago, baka pwedeng mag-repent. Tapos bumalik ka sa Kanya. Dahil tapat ka naman niyang papatawarin. Where are you is a call for repentance. Jesus came to call the sinners and need to repent. Basahin ko po sa inyo, Luke chapter 5 verse 32. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Napakaganda po ng verse na ito. Ano sabi diyan? They are sinners and need to repent. Pero bago yung word na yun, sinabi diyan, those who know. Ay, ang magre-repent lang pala yung mga taong alam na siya may kasalanan. Hindi yan magre-repent kung hindi niya alam na ang ginagawa niya ay kasalanan. Pastor, bakit hindi tumitigil siya sa pagkakasala? Kasi hindi pa niya alam na kasalanan. Pastor, bakit ganon? Ang tagal-tagal na nag-church na pero ganon pa rin yung ginagawa. Patuloy pa rin siya nagkakasala. Sasabihin ko na agad, hindi pa niya alam na kasalanan yun. Ha? Hindi pa niya alam? Hindi pa. At hindi pa rin niya alam na patuloy niyang sinasaktan si Lord. Kaya patuloy niya pa rin yung ginagawa. Kasi sabi niya those who know they are sinners and need to repent. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat mong malaman ha, kung kasalanan na. Kasi hindi yan magre-repent ng hindi alam na kasalanan yun. O baka dito may nagtatampo pa. Aba naman. Sasabi ko, kasalanan yun. Baka dito may galit pa. Kasalanan yun. Kasi kung hindi mo alam, kasalanan yun. Sinasabi ko na. Ay baka dito meron pang hindi nagpapatawad. Kasalanan yun. Yun nga pinakamalupit na kasalanan. Bakit? Isang hindi pagpapatawad ay sapat para hindi ka pumasok sa langit. Grabe yun. Kaya magpatawad na ikaw. What is repentance? Repentance ay hindi yung, Lord, sorry. Mamaya gagawin ulit. Lord, sorry. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin ulit. Tapos mamaya uulit na ulit. Hindi yun ang repentance. This is repentance. Repentance is a change of heart and mind that leads to different actions. This is repentance. Ang repentance ay yung nag-sorry Lord at hindi na umulit. Nagbago na ng heart. Ayaw mo nang saktan si Lord. Mas mahal mo si Lord kaysa doon sa ginagawa mo. Nagbago ka ng mind. Na-renew mo na yung mind. Ayaw mo nang gawin yung kasalanan na yon. And then, gumawa ka ng ibang actions. That's repentance. Kahit pa mag-sorry ka na mag-sorry na mag-sorry na mag-sorry. Sorry na. Kahit mag-sorry ka na mag-sorry at wala ka namang ginagawang pagbabago, hindi repentance yun. Hindi repentance pag hindi ka nagbabago, kapatid. Laliman mo na ang definition ng repentance. Ang nagre-repent, nagbabago ng actions. Pastor, may nagawa na ako ng kasalanan. Bakit? Medyo magaspang yung ugali ko eh. Napagsabi ako, galit na galit ako. Ginanon ko talaga. Kaya pagpunta ko po sa church, umingi ako ng sorry. Wow, praise God. Anong ginawa pagkatapos? Naulit na naman.
Nakasakit na naman ako ng damdamin. Again, hindi yung repentance. Humingi ka lang ng sorry, pero hindi pa yun repentance. Ang repentance ay pagbabago. Na kapag may gumawa ulit nun sa'yo, hindi nag-same action ang ginawa mo. That's repentance. Kaya pag sinabi mong, Lord, sorry na, ibig sabihin nun, Lord, di na uulit. Sabihin nyo nga po, di na uulit. Sorry na. Okay ha, alam nyo na ha. Pag nag-sorry, di na uulit. Alam mo nang mali yun eh. Okay? So, madali ang usapan natin. Hindi pa nagbago, hindi pa repentance. Hindi pa. It involves acknowledging that sin is offensive to God. Every time na nagkakasala ka, it is offensive to God. Apektado si Lord. Bakit? Nagkakasala ka pa din. Kristiyano ka na, iniligtas ka na, nilinis ka na, tapos nagkasala ka ulit. Kapatid. Baka akalain mong walang nakakaalam na ginagawa mo. Tago ka ng tago. Tandaan mo, all omnipresent, nasaan ka man, habang ginagawa mo kasalanan mo, na ganito si Lord, aba naman, ang ano kong ito, tuloy pa din ah. Aba naman, ang ano kong ito, para ba? Kala kayo nag-sorry na. Omnipresent, kahit saan andun. Ganon katindi si Lord. Eh, pastor, kung kahit saan naroon ako, halimbawa, narito sa akin, eh di, halimbawa, si Jeff ay naroon, wala doon si Lord. Hindi! Andun din! Andun din siya. Nanonood parehas, sabay. Kaya kapatid, repent. Kaya pag may nakarinig sa inyo, where are you? Oh, sorry Lord, sorry. Kasi call for repentance yon. Amen po? Call for, where are you? Sorry, Lord. Yun na yun. Okay na, number 2. The question, where are you, means a call for reconciliation. Mas malalim to. Reconciliation. Sino may alam ng word na reconciliation? Reconcile. Medyo hindi pa masyadong familiar. Biyaya nila, na-explain ko po sa inyo. Hindi lang ito a call for repentance, na pag sinabing, Lord, sorry na. Pinatawad ka na. But a call for reconciliation. Ano po ang reconciliation? What is reconciliation? Reconciliation refers to the restoration of a relationship with God through the death of Jesus Christ. That's what we call reconciliation. Means restoration. Di ba halimbawa, nagkamali po kayo sa inyong kapwa. Halimbawa, may utang kang 10,000, tapos di ka nagbayad. Sa palagay mo, ano kaya magiging relasyon yung dalawa kahit pa mag-sorry ka? Ano mangyayari? 10,000 yun. Palagay mo yung relationship meron kayo, love na love nyo pa ba rin ba ang isa't isa? Ay hindi na. Baka sabihin mo, pag hindi ka nagbabayad ng utang. Best friend ha, kaya mo pala akong bine-best friend, uutang ka pala ha. Sa palagay mo, maganda ba yung relationship na? Hindi na. Pero ibahin mo si Lord. Pag sinabi ni Lord na reconciliation, pag himingi ka ng sorry, kalimutan na, balik na ulit ang relasyon. That is what we call reconciliation. Kahit pa paulit-ulit ka nagkasala, humingi ka ng tawad, ganito ka ang Diyos natin. Ano yon? Ibabalik niya ang nawalang relasyon nyo. Bali, wala na nangyari. Kalimutan na. Alam mo, may mga Kristiyano, every Sunday, umiyak na lang umiyak kay Lord. Bakit? Ramdam nila hindi pa pinapatawad. Lord, sorry. Next Sunday, Lord, sorry. Next Sunday, Lord, sorry. Sasabihin naman ni Lord sa'yo, anak, hindi napatawad ko na. Ano bang iniiyak mo pa dyan? Ibinabalik ko ng relasyon natin. Ikaw ay aking anak at ako ang iyong ama. Tapos. Ang tawag doon, reconciliation. Binabalik, nire-restore muli yung relasyong nawala.
Ganon katindi po ito. Mahirap po ito sa tao. Napakahirap po nito sa tao pag may nakaaway ka, tapos best friend pa rin kayo. Mahirap yun, pastor. Yung may best friend ka, tapos siya yung pinili kesa ikaw. Sa palagay mo, best friend pa din kaya? Hindi na. Pero ibahin mo si Lord. Pag kay Lord nagkasala ka at tapat kang humingi ng tawad, nagbago ng action mo, yung relasyong nawala, ibabalik niya 100% katulad ng dati. Wow! Sino gusto ng reconciliation? Mas matindi dito sa repentance. Kasi ang tao, halimbawa, Pastor, nagpatawad na po ako. Ang tanong ko, kamusta relasyon yung dalawa? Eh, wala na po, Pastor. Basta nagpatawad na ako. Ang tawag ng repentance, kasi nagpatawad ka na, okay na kayo. Pero ibang reconciliation, nagpatawad ka na, opo, Pastor. Eh, kamusta naman kayo? Ito po, yung nanakit po sa akin, dililibre ko palagi. Wow! Sinong gustong ganon? Sinong kaya? Pero alam mo, biyaya ni Lord may nakakagawa. Kaya I pray, breakthrough ka dito. Yung may nasirang relasyon, pero ikaw mismo ang gagamitin ni Lord para mabuo muli yun at maibalik sa dati. Ang tawag doon, reconciliation. Sige, palapakan mo si Lord. Kaya hindi ka lang pinatawad, ibinalik pa ang nasira at nawalang relasyon yun ni Lord. Ganon ang reconciliation. Ano pa ang nagagawa ng kasalanan maliban sa nahihiya o nagtatago? Meron pa pong nagagawa ang kasalanan. Makinig po kayo mabuti ha, maganda po ito. Ano kanina? Nahihiya, kaya nagtatago. Ano pa? Genesis chapter 3 verse 12. The man replied, di ba tinanong, where are you? The man replied, ano ang verse 11? Balikan nyo nga po yung verse 11. Nasa pinakauna. Baka nawala tayo sa Sabi niya, who told you that you were naked? The Lord God asked, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Verse 12 na tayo. Pagdating sa verse 12, the man replied, it was the woman you gave me who gave me the fruit and I ate it. O, kita nyo na? Kapag nagkasala, kapag nagkamali, ano ginagawa? Hindi lang nahihiyang itatago. Naghahanap daw, masisisi. Di ba? Ay, hindi po ako. Hindi ako nagsirimira niyon. Hindi ako. Hindi lang nagtatago. Nagdadahilan pa. Di ba? Nagre-reason out. Pag nagkasala, ay Lord, ako'y nagkamali pero konti lang naman. Kasalanan pa din. Ay Lord, kaya mo nagkasala dahil nito pinilit ako. Gusto mo din. Nagdesisyon ka pa din. Kasalanan pa din. Nagre-reason out. Naghahanap ng masisisi. Sino nakasira? Hindi ako. Sinong may dahilan? Siya. Basta hindi ako kasali, siya. Sila po! Pero hindi ka kasali. Ano pa? Sino may kasalanan? Ganito kasi po. Tapos ganito. Pero wala akong kinalaman po. Gagaling ha? Palusot. Okay. Sa mga napag-abutan na nasira, na parang may kaunti kang part na ikaw ay nagkasala at hindi ka yung talagang main cause sa pagkakasala, i-admit mo kung ikaw ay nagkamali. Mag-confess. I-acknowledge. Mahirap ba yun? Christian, hindi lang ito painlaban kay Lord, pagandahan din ng karakter. Ulitin ko. Christian, hindi lang ito painlaban kay Lord, kundi pagandahan din ng karakter. Kahit sa loob at labas ng church. Pagdating sa loob, hi. Pagdating sa labas, rah! Wild. Dragon. Pag-aralan mo mag-confess, pag-aralan mong umamin, walang mawawala. Ano kung masisi ka? Ano kung sabihin ikaw nagkamali? Anong mawawala? Walang bayad na 1 million. Dahil wala ka rin naman yatang pera, kat.
Wala kang babayaran pag umamin ka. Ang Kristiyano ay umaamin ng pagkakamali kahit sa palagay niya ay maliit lang na part ang nagawa niya. Yan po ang Kristiyano. Kahit maliit lang na part. May nakasira. Umamin ka kung ikaw ay isa sa part na gumamit. Baka nga ikaw nakasira. Alam mo, dumating na sa pagkakataon, sa punto, yung mga Kristiyanong pamatured, minsan nga kahit wala siyang part, itinuturing niyang part siya para lang maayos at matapos ang usapin. Kahit hindi siya part opo, mali nga po yun, sorry po. Hindi na siya nagkamali nun. Pastor, sobra naman yun. Kasi gusto niya maayos yung relasyon. Gusto niya matapos yung usapin. Kasi hindi naman matatapos kung walang amin. Sino nakasira ng TV sa children's room? Isang buwan na wala pa umaamin, okay? 20,000 yun, okay? Mag-confess. Umamin. Lahat i-admit na nagkamali. Sabi ni Anonymous, confession is the act of admitting wrong and reconciliation is the act of making it right. Wow! Sino ba ito nagsabi nito? Nakita ko lang. Sabi ni ChatGPT. Sa confession, part natin yon. Tayo kasi magko-confess. Sa reconciliation, part yun ni Lord. Grabe, no? Ang saya kaya. Magko-confess ka lang, tapos papatawarin ka ni Lord, tapos okay na lahat. Sa iba, kapag nag-confess ka, kailangan babalikan mo pa yung ginawa. It's either bayaran mo pa balik, suklian mo pa. Kasi nagkamali ka. Kay Lord, humingi ka lang na sorry, okay na. Ganun lang kasimple. Kaya hindi mahirap. Kaya we are blessed dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Nire-restore niya ang nawalang relasyon at nasirang relasyon. Kaya kung may kaaway may hindi ka sundo, may konting pinagtalunan, lumapit ka. Ikaw na ang lumapit. Ikaw na makipag-ayos. Reconciliation is the act of making it right. Sige na nga. Pastor, bakit ko gagawin yun? Una Pastor, bakit ko gagawin yung mag-confess, ako nagkamali. Bakit? Dahil Diyos ang unang gumawa noon. Kung nakaya nga ng Diyos, kahit hindi siya nagkasala, siya nagbayad, ikaw pa kaya? Sino nagkasala? Sino may kasalanan? Si Jesus ba may kasalanan? Bakit siya nagbayad? Imagine, wala siyang kasalanan pero siya nagbayad. Tayo may kasalanan, dapat tayo magbayad. Ginawa niya yun. So may motivation na tayo. Hindi ako nagkasala, ako na ang aamin na matapos ang usapan. Matinding level yon ng maturity. Pastor, bakit ko naman yung gagawin? Kasi si Jesus ang model. At yan ang primary calling. Habang tumatagal ka sa church, tumitindi ang naririnig mong word, ano nangyayari? Mas nakakamukha mo si Kristo. Mas nakakamukha mo si Kristo. Kung dati kang madamot, ngayon, mapagbigay na. Yung dating mapagbigay, mas mapagbigay na. At kung mas mapagbigay na, mas todong pagbibigay na. Alam mo po ba, meron po akong testimony sa pagbibigay. Hindi ko masabi kung anong pangalan niya, pero sige, wala pa akong permission. Alam niyo po ba, nabansagan na po yung aking kakilala sa pagbibigay ng baliw? Anong baliw? Nagbibigay ng amount na sobrang laki. Bakit? Sa walang dahilan. Kasi gawain daw ni Lord. Sabi ng mga kamag-anak, baliw ka ba? Ganun katindi ang pagbibigay niya. Sino dito nasabihan ng baliw sa pagbibigay? Hindi pa naman? Ay, wala pa. Wala pa tayo sa level na yun. Ano? Sinasabihan na. Ay, baliw kapag bumili niya na ganun. Ganun katindi. Anyways, another. Pastor, bakit ako magko-confess?
Ito ang, sabi ni Anonymous na naman, puro Anonymous yata ito. To confess is not only to admit fault, but also to take the first step towards healing. Pag ikaw ay nag-confess, sigurado may heal. Yes, may gagaling na feelings. Parang may na-alarm. Pagising-gising na nga po. Ano pa? May gagaling na emotion. Kailangan ikaw mag-confess, may aayusing relasyon. Pastor, hindi ko po kaya mag-confess. Hindi ko po kayang sabihin ako yung nagkamali. Kaya mo dahil may nakagawa. Mahirap po sa akin. Bakit mahirap? Baka dahil may pride. Sabi ni Anonymous again, the first step in overcoming pride is to confess its hold on our hearts. Kaya hindi mo makaya kasi may pride. Pride lang ang pambayad para ma-reconcile. Wala namang halaga, ibayad mo na. I repeat, pride lang ang pambayad para ma-reconcile. Wala namang halaga, ibayad mo na. Pride lang yun. Mag-admit kayo mali, tapos walang halaga yun. Walang mababawa sa account mo. Ibayad mo na. Mag-ask ng forgiveness. Alam niyo, nakakatuwa si God. Balikan natin si Eva at si Adan. God was seeking a relationship with Adam and Eve even after their sin. Imagine, ano sabi ni Lord? Adan, Eva, where are you? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ano? After nilang magkasala, hinanap ng Diyos, ang Diyos pang gumawa ng first step para ibalik ang relasyon. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. In Christian way or Christian sense, God continues to ask, where are you? To every person, inviting them to return to Him. Kaya, tanongin mo yung katabi mo nga, where are you? Nasaan ka na ba? Dito na me. Asa na you? Reconciliation. Nagets natin yung reconciliation? Kaya pag tinanong ka ng where are you? Anong ibig sabihin nun? Inaayos ni Lord ang relasyon. Kapag medyo na liligaw ka ng landas, lumalayo ka sa Panginoon, where are you? BGC. Ano yon? BGC daw. O balik sa church. Number 3. Where are you means self-reflection. Pag tinanong ka, where are you? Nagkakaroon po ng self-reflection. Where are you is not a judgmental question. Nasaan ka? Alam niyo po, ito po ay katuwaan namin mga magkakaibigan. Ito po ay Christian core namin. Group of friends, Christian friends. Meron kaming ganyan. Alam niyo pag nagtatanong kami, nasaan ka? Sasabihin nung isa, ito na may joke-joke lang. Sabi niya, nasa wilderness. Alam niyo po yung wilderness? Nasa disyerto. Pag sinabi kasi narinig niyo yung word na disyerto sa isang Kristiyano, ibig sabihin nun, kung ano-anong ginagawa sa mundo. Na hindi naman para kay Lord. Kaya sasabihin nung isa, nasa wilderness. Okay? Ngayon, kapag sinabi ng iba kay Lord, halimbawa, nasan si hinahanap ka, huwag nyo na sabihin nasa wilderness o disyerto. Sabihin nyo, hinahanap ni Lord. Medyo offending kasi yung tanong na yun. Nasa si Pope? Sabihin mo, hinahanap ni Lord. At papabalikin na yun ni Lord. Amen po? Nagdi-declare ka ng magandang bagay. Pastor, ako naman hindi nawala kay Lord. Nawawala-wala ako sa church pero hindi naman kay Lord. Sasabihin ako sa iyo ha. Kapag sinabi ng iba na kay Lord pa rin naman ako, kahit wala naman siya sa church, hindi pwede yun. Oh, pastor, bakit? Hindi pwede yun.
Hindi pinaghihiwala yung church at God. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Hindi pwedeng may God, walang church. Kailangan ng church, may church. Hindi pwedeng church lang, walang God. Iba yon, atheist yon. Okay? Pag wala sa church, ibig sabihin, kulang na sa fellowship. Sino lagi mo nakakasama pag wala ka sa church? Sige nga, malamang-lamang, yung barkada mong hihilahin ka sa masama. Ano pa? Pag wala ka sa church, ano gagawin mo? Kulang sa word. Kung ano ng word na maririnig mo sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo. Yun ang malamang-lamang. Kasi connected yung church kay Lord. Ano pa? At pwede rin, wala na rin sa mission field. Lalo na wala ka sa mission field. Wala ka na sa mission field. Bakit? Ibang mission na ang ginagawa mo. Anong ginagawa mong mission? Mission ng pagpapayaman. Mission ng pagpapasikat. Mission ng pag-focus sa earth. At kung ano-ano pa. Kaya, evaluate yourself. Evaluate yourself. Ang tanong na where are you is an invitation to honestly look at our lives, our struggles, and our current spiritual condition. Kamusta ka ga spiritually? Tanungin mo yung katabi mo. Kamusta ka ba spiritually? Sabi mo, kamusta ang espiritu at kaluluwa mo? Kamusta? Kamusta? Ha? Ano sagot? Pangiting-ngiti. Naka-smile. Kamusta ga? Kamusta ang spiritual life? Baka masyado nagiging busy kung saan-saan. Kamusta? Pag tinanong ka ng where are you, it is a self-reflection. Ito ang tanong. Paano kapag si Lord na nagtanong, where are you, anak? Ano yung sasagot mo? Lord, nasa church. Paglabas, nasaan ka? Take a moment to reflect. Baka lack of commitment na. I repeat, take this moment. Magkaroon ng self-reflection. Anak, baka lack of commitment na, kulang na sa commitment. Kapatid, baka attending na lang, pero wala na sa pinagagawa ng Diyos na go and make disciples. Kapatid, baka pansarili na lang ang lagi inuuna, pero wala na sa mission field. Hello? Nandito ba kayo? Nasa mission field ka pa ba? Naroon ka pa ba sa pinapagawa ni Lord sa buhay mo? Kahit hindi Sunday. Meron po akong tatawagin para mag-testify. Tatawagin ko po si Lisel dito sa unahan. Pakinggan po natin ang kanyang testimony. Meron po siyang share sa atin. Maikli lang po ito. Sabi ko po kasi magkulay ng buhok eh. Pinaghandaan po talaga niya to. Noong December 1 po ng gabi, may natanggap po akong message ng biglaan. Sabi po niya, Be, pwede magtanong, pwede ka ba mag-pray over sa isang Katoliko na gaya ko na kunwari gusto makapagdasal o ipagdasal kapag sobrang bigat na ng damdamin? Kaso, hindi po kami matuloy-tuloy. Kasi pag available po siya, sabi ko po, opo, pwede naman po. Pero hindi po kami matuloy-tuloy dahil pag available po siya, ako po yung hindi available. At pag ako naman available, siya naman yung hindi pwede. Hanggang nung January po, pumunta po siya sa bahay para magbayad ng utang. Wala naman po talaga sa plano na ipag-pray po siya. Kinumusta ko lang po siya. Tapos, ayun po, hinayaan ko lang po siya na magkwento ng magkwento. Drained po siya sa lahat ng aspeto. Drained siya physically, emotionally, financially, and spiritually. Kaya din po siguro sa aking dinala ng Lord dahil marami po pala kaming pagkakapareho at masasharean ko po ng tama dahil nakaka-relate po ako sa kanya as a breadwinner at may mga naririnig po siyang mga bumubulong kaya nagkakaroon din po siya ng suicidal thoughts. Ilang oras po kami inabot, halos na-covered na po namin lahat, including about forgiveness, love of God, giving, and even deliverance. Nung una po, hindi ko pa na-realize pero parang inner healing na po pala yung ginawa namin.
Hindi ko pa nga po sana siya papatanggapin kasi hindi po ako ready. At kinakabahan po kasi ako kapag mga biglaan at hindi po ako marunong. I-schedule ko na lang po sana iyon, yung prayer na, yung pagpapatanggap po sa kanya. Ipag-pray ko na lang po sana siya at that time. Pero inano po sa akin ng Lord nung noon na eto na yung perfect opportunity eh. Di natin alam kung may next time pa ba, lalo kumikilos din ang kaaway para pigilan. Imagine inabot po kami ng almost 2 months. Habang nag-uusap po kami, nagpe-pray din po ako at nanghingi na nga din po ng guidance. Hindi ko po kaya, pero binigyan po ako ng assurance ng Lord that moment na basta sumunod lang po ako at siya ang bahala. Nung pagkatapos po siya maipag-pray at mapatanggap, kitang-kita po yung pag-aliwalas ng mukha niya. Parang lumiwanag po, literal. At yung nangyari po na yon, hindi lang po pala para sa kanya, para sa akin din po pala. Pinag-breakthrough po pala ako ng Lord doon, kaya grabe din po ang iyak ko noon at talagang napa-thank you Lord po talaga. Naman po all glory to God. Salamat sa opportunity. Kasi may mga taong drained. Ang tanong, Christian, nasan tayo? Tayo ba yung mga willing makipag-usap? Tayo ba yung willing mag-pray? Nasa mission field pa ba tayo? O busy-busy tayo kung ano nung ginagawa natin sa mundong ito? Christian, tatandaan mo, ikaw ay Christian kasi pinili ka ni Lord. Kailangan nasa mission field tayo. Maraming nangangailangan sa atin. Salamat sa Diyos. Kasi after 2 months, pero dapat, nung una pa lang, di ba? Ginrab ng opportunity. I pray kay God na lahat tayo nasa mission field. Even wala tayo sa church, meron tayong magagawa to share the word, to share the gospel. Nagamitin natin ang tenga natin para makinig sa kanila kasi marami sila pinagdadaanan. At ito ang trabaho natin mga Kristiyano. Meron po sa Bible na one time may nagtanong ng where are you? Alam mo ba na hinanap po ng magulang si Jesus nung siya'y 12 years old? Basahin ko po sa inyo. Luke chapter 2 verse 43 to 51. Medyo mahaba po ito pero I pray na maunawaan po natin. Nang matapos ng kapistahan sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem, 12-year-old child. Ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Yon, hindi alam ng magulang na bumalik na or nanatili na. Verse 44, ngunit sa pag-aakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila ng isang araw na paglalakbay pagkatapos ay kanilang hinahanap siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. So hinahanap na po si Jesus ng kanyang magulang. Verse 45, at nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Naghahanap, where are you? Verse 46, pagkalipas ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo at nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Verse 47, ang lahat na nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Verse 48, nang siya'y makita nila, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang inaanak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Kasi matagal niyang hinanap eh. Tingnan mo, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo na may pag-aalala. Verse 49, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Verse 50, at hindi nila naunawa ng salitang sinabi niya sa kanila, hindi nila na-gets kung anong ibig sabihin ng sagot ni Jesus. Parang kayo lang, naunawaan niyo po ba? Verse 51, umuwi siya sa kanila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila, iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Basahin natin sa English para mas maunawaan niyo po, di ba? Luke chapter 2, verse 49 ng New King James Version. Basahin po natin. Why do you seek me? Sabi ni Jesus. Did you not know that I must be about my Father's business? Oh, medyo malinaw sa English. My Father's business. Magkakaroon po tayo today ng self-reflection. Kaninong business ang inuuna mo?
your own business, your own happiness? Kaninong business ang inuuna mo? Baka puro na lang tayo aral, yata. Baka puro na lang tayo love life. Baka puro na lang tayo work. Business kaya business? Anong business mo? Ikaw ba may father's business? O may iba kang business na inuuna? Tandaan mo, Kristiyano ka na. Dapat in love ka kay Lord. Hindi ka in love sa mga businesses mo. Anong business ang inuuna natin? Nasa business of the Father ka ba? Part ka ba ng spreading the good news? Part ka ba ng spreading the good news? Part ka ba na nag-share? At tumahimik ang sanlibutan. Part ka ba na nag-i-invite? Woo! Part ka ba ng nag-aalaga? O ikaw ay part na pinapalo up? Follow up, follow up, follow up. Follow up, follow up, follow up. Repent, repent, repent. Repeat, repeat, repeat. Part ka ba na nag-aalaga kasi matagal na rin lang na Kristiyano, baka pwedeng mag-evolve ka na sa pagiging disipulo. Hindi na ikaw alagain. Ikaw na nag-aalaga. Kapatid, dapat dito umiikot ang mundo mo sa Father's business. Anong business yun? Madami. Meron bang part ng buhay mo na inuuna mo na si Lord? O may part ng buhay mo na pinagpapalit mo na siya? Woo! Nakakala mo okay pang relasyon nyo pero hindi na pala. Tandaan mo, ang kasalanan ay malalaman-laman na kasalanan kapag inamin mong kasalanan nito. Kapag na-recognize mong kasalanan nito. Ang tanong, nasa Father's business ka pa ba ngayon? Baka wala na. Ano bang inuuna mo ngayon sa nauubos yung oras mo? Malamang naman kung saan nauubos ang oras mo, yun ang business mo. At the end of the day, sasabihan ka ba ni Lord na, well done, good and faithful servant sa ginagawa mo? Kung hindi, kapatid, magising ka sa katotohanan, kailangan mong mag-confess sa Panginoon, malayo ka na sa pinapagawa ni Lord. Kahapon, may worship night. Asyang ka, pastor, may paso, may iba kang business. Marami tayong event sa church. Gumagawa kami ng way para magkaroon tayo ng event. Ano mga event yon? Oh, leadership camp. Santo. Sa resort. Din ako dyan. Resort. My father's business. May leadership ka. Kailangan maging leader. Kung member ka pala ngayon, gusto mo mag-mature sa Panginoon, kailangan umattend ka ng leadership camp and water baptism. This coming April 5 and 6, 2005, 2 o'clock p.m. Overnight po ito. Ang presyo, 900 lang. Imagine, kasama ng pagkain mo, kasama ng resort, kasama ng tulugan, na the aircon pa. At sa totoo lang, biyaya po ni Lord, bayad ng kalahati. Nagbayad na po kami. I-prioritize mo to, kapatid. Prioritize your father's business. Prioritize your father's business. Dito ka mas may love kay Lord sa leadership camp. 900, may 900 ka ba? Kulang pa, ipon pa, malayo pa. Sinong sasama sa leadership camp? Makikilista na lahat ng mag-amen. Bago yung leadership camp, anong event pa natin? Meron tayong Moment with God Retreat. MGR. This is your moment with God. Nung una, nagkaroon po kami nito at merong mga nakamiss. Baka sa pagkakalawang pagkakataon, imimiss mo na naman. Meron ka na naman pupunta. May iba ka na naman business. Pipilitin ka na naman namin. Mamaya may dahilan ka, 1,000 registration fee, wala kang pira. Kaya nga ina-announce namin ng maaga.
Para makapag-ipon ka, para pag malapit na may pera ka. Kasi kung talaga inuuna mo ang father's business, nag-iipon yan. Kung inuuna mo talaga si Lord, mamaya wala pa yung event, pwede na po ba magbayad? Pwede po 1.5? Bakit? Nasa father's business ka. Atan po ako, pwede po magsama, ibabayad ko na rin. Bakit? Nasa father's business ka, hindi ka na kailangan pilitin pa. 4:30, March 14 to 15. Ano March 14 to 15? Friday to Sabado. Sabado, wala kang pasok. Pumunta ka dito. 14 ng hapon, 4:30 pa. Mag-early out. Yung ka na may kakabawas ng laki ng sahod mo doon. Sabi nyo sa kalit-lit ng sahod, yun na nga, bawasan mo na, kaunti pa. Maliit na nga eh. Hindi pala mababawasan ng malaki. At least maliit din mababawas. Di ba nga? Early out. Hindi ka tatanggalin sa trabaho pag nag-early out. Kasi inuuna mo ang father's business. Ang daming event natin sa church, gumagawa kami ng way para mailap ka sa Panginoon. Pero anong ginagawa mo? Tingnan ko po, pastor. Pag po available, pastor. Ito ang mga sagot ng taong hindi inuuna ang father's business. Kung gusto mo talaga sumama, yes, pastor, write my name. I will be there. Pastor, wala pwede. Wala. Tatandaan mo, habang umaangat yung iba, may iwan ka dyan. Payaman ng payaman yung mga tao naririto, hindi nyo ba alam? Paganda na paganda ang buhay. Pasaya ng pasaya. Paayos ng paayos. Pabuti ng pabuti. Tapos ikaw, paiwan ng paiwan. Pawala ng pawala. MGR. Sinong ata ng MGR? Nasa kamay. 1,000 lamang. Pastor, ang laki naman ng 1,000. Imagine mo naman. Sagot namin yung almusal mo, yung merienda mo, yung tanghalian mo, yung merienda mo sa hapon at hapunan mo sa hapon, 1,000? Aircon ka ba 2 araw? Aba naman. Mag-check-in ka sa hotel. Sige nga. Maka 2 araw ka doon ng 1,000. Di ba? Hindi. Hindi kaya yun. 1,000 lang. Huwag mong tipidin si Lord kung nasa father's business ka. Ano pa? Ang dami nating event. Meron pa. Ano pang event natin? Sabihin natin lahat ang event natin dyan. Hangout! March 30. Sino ditong anointed professionals? Yung mga may work. Taas ang kamay. O, may mga work. Anointed professionals. O, sino dito may mga katrabaho? Yung anointed professionals natin dito at yung mga katrabaho nyo sa labas, invite nyo dito sa hangout. Mag-hangout. Pero ang pag-uusapan ay hindi kung ano-ano. Ang pag-uusapan ay magpalapit kay Kristo. Kasi nasa Father's business ka. Amen. Imagine mo, March pa lang yan, ang daming event. Ang tanong, nasaan ka ba na naman? Ano ba ginagawa mo? Hinahanap ka namin. Iniisa-isa namin, nasan ba ito? Ito ba? Ilasan ito? Ano ba yan? Mamaya, ipagpe-pray ko na yan. Lord, yung pinagkakabisya niya, tanggalin mo na. Love life, tanggalin mo na, Lord. Trabaho. Tanggalin mo na, Lord. Pastor, parang sumpa yata yun. Hindi naman. Ang gusto ko lang maunawaan mo na unahin ang father's business kasi mas mahalaga ito. Ano pa? Ano pa event natin? Ito! April 9 to 11. Advance of School of Inner Healing and Deliverance Asot sa Batangas City. Libre! Walang babayaran. Aba, wala ka ng ibang dahilan para hindi ka pumunta. Wala nang ang babayaran. Libre. Naka-hotel ka na doon, 3 araw, pakain ka pa. Tapos sasabihin mo, ay ako, pastor, hindi pwede. Busy. Mama, makakita ka ng pastor na nantutok-tok. Pag medyo bago pwede, pag leader-lidera na, ay kailangan mag-matured na. Hindi na pwede yung, ay gagalingan mo ha. Hindi na pag matured Christian, attend. Yes or no? Yes, punta. Ganun agad. Ano pa? Ang dami nating event.
Leadership Summit, April 15 to 18, 3,000 pesos. O, may registration fee. Sinong takot? Wala. Amen. Biyaya ni Lord. 3,000. Nagtatawag si Bishop. Nasaan ang mga taga-mail? Nasaan ang mga taga-J.O. Maraginaw? Ilan kayo? Isa po. Nakakahiya, tumatawag si Bishop. Tapos sasabihin ko, isa po. Sabihin mo sa katabi mo, malayo pa. Bawasan ang paglabas at magkakape. Makakaten ka dito. Ha? April 15 to 18, 3,000 pesos Leadership Summit. Lahat po ng leaders ng J1 umaattend dito. Gumagawa na nga po kami ng way para makarating po kayo papunta doon. Nakasasakyan pa kayo, aircon pa. Pati pabalik. Tapos ikaw, wala ka namang ginagawa. Kung ano ng business ang ginagawa mo. Ano pa? Kung mabigat ito. Ang may pananampalataya ay sasama. At meron kang more or less 40K, pwede. Ang dami mo na rin pinupuntahan. Kung saan abroad, baka naman pwede. Sa pagkakataong abroad na patungkol kay Lord. Vietnam. Ito po ay sa Hanoi, Vietnam. Sino sasama? Iba pala ang tanong ko. Sinong sasama sa amin? Kasi ako'y nananampalatayang sasama din po kami mag-asawa. 80,000. Si Lord ang bahala. Sino sasama? Mag-ipon at bibili na tayo ng ticket. Kumuha ng passport. Hindi ka makasama na walang passport. Or else, isasabit kita sa aeroplano. Another! Prayer works every Friday! Kung medyo na-drain, umatang ng prayer works, mag-aapoy ka. Amen. Ano ba ang oras ang labas mo? Alas 5, alas 4? Abot na abot ka pa. Pastor, traffic, mag-angkas. 2 agad na mabilis. Para kahit masiraan, may kasunod. Di ba, Seth? Amen, amen. Another. Midweek. Sa Webes. Ano ginagawa mo ng alas 7 ng Webes? Nakahiga, tulog, bumangon ka, pumunta ka ng church. Father's business. My father's business. Kaya pag hinanap kayo ni Lord, nasaan si Hernan? Father's business. Nasaan si Lowell? Father's business. Hindi ko ano ng business. Okay, ano pa? May mentoring. Alam niyo po ba ang mentoring? Ang mentoring pinaganap isang beses sa isang buwan, tapos wala ka pa. Isang beses ang buwan, wala ka pa. Woo! Ano pag gusto nyo gawin namin dito? Para umatan ka lang, ibigay namin ang lahat. Pamasahe. Bayaran namin lahat ng gagawin mo. Mapuntahan ka lang dito, kapatid. Kung talaga inuuna mo ang father's business, kahit anong mangyari, pupunta ka. Mahaba na ako. May journey ang church natin, may journey. Sumasama ka ba? By the way, hindi pwedeng i-water baptize ang hindi pa po nagmo-moment with God retreat. So kung hindi ka pa ba nagmo-moment with God retreat, hindi ka kasama sa water baptism. Pero pwede ka sumama sa leadership camp. At yung gustong magpa-water baptize ang hindi pa nag-MGR, hindi pwede. Okay? Or else ilulubog talaga kita doon. Bakit hindi ka sumama ng MGR? Gusto mo palang magpa-water baptize? Talaga. Sama. Wala nang libre ngayon, kayo naman. O magkano ang ticket ng concert? Sige nga. Kahit 2,500 at malayo. Bibilang ticket, makarating lamang. Pag event ng church, 1,000. Kahit narito ka sa tapat ko. Hello! Pwede. Doon, malayo pa yun. O, kita nyo na. Hindi ako nagbibiro, totoo yun, di ba? Ay kahit sa likod ka ng stage, pwede. Pumunta ka lang. Di mo natatawa kayo ngayon. Pero totoo yan. Ano pa? May journey. Ito na, last na to. At time na, sobra. We are not counting the attendees of the church.
Hindi kami nagbibilang. Wala ka tayong nasa pinto, nagbibilang ng attendance. Ay, 70 na kami, 80 na kami. No? Hindi tayo nagaganyan. Bakit? Ang binibilang ko dito, leader. Ang leader ang attendee ng church. Ano po yung leader? Ang leader may nililid. Ang tanong, may nililid ka ba? O self-reflection, may nililid ka ba? Pag wala kang nililid, hindi ka leader. Ano ka? Follower. Dun. Self-reflection. Be part of the leadership. Leaders are those who lead people to Christ. Kung wala kang nililid kay Christ, hindi ka leader. Pastor, di ka po ang leader ay chairman ng usher, chairman ng worship team. Pwedeng part, pero hindi na leader. Ang leader kasi nagli-lead ng tao, hindi nagli-lead lang ng gitara. Hindi lang nagli-lead ng juice. All juice? Bigyan lahat yan. Hindi leader yun. Kasi juice ang nililid. Okay? Alam niyo na leader ha? Tao ang nililid. Pag tumingin ka sa likod mo at may tao ka sa likod mo, ibig sabihin leader ka. Pero pag tingin mo sa likod mo at wala kang sumusunod sa'yo, hindi ka leader. O kaya naman, nung una may sumusunod sa'yo, habang tumatagal, lumalayo, nawawala, ay alam mo na, may mali sa leadership. Kaya kapatid, sabi mo rin sa atin mo, partner, father's business. Okay na, ayoko na. In conclusion, gusto ko po may ginagawa tayo sa Panginoon. Ang bilis na ng proseso. Ang dami na nangyayaring pagbabago. Matindi ang ginagawa ni Lord. Sumabay po kayo. Dahil ang hindi sasabay mahuhuli. Hindi mo na alam ang nangyayari. Huwag niyang papetex-petex kung ano ng dahilan. Tama na yung mga dahilan na yan. 2025 na. Hello? 2025 na. Tama na yung ganun. Mga paano. Pabagal-bagal. Tama na yun. Umiidad tayo. Nagmamadali na si Lord, kaya magmadali ka na din. Hindi ko inuuna. Ito na ang tamang panahon. People of God in Marikina, this time, we are serving God fully committed to God. And after that, God will increase everything sa buhay natin. Amen? Kaya sumama ka. Sino sasama dito? Yung sumasama, tumatayo agad yun. Yung willing. Sino nasama dyan? O sige, lumapit ka sa 25 katao. Sabi mo, sumama ka. O lapitan mo, 25 katao, 25. Sumama ka. Sumama ka naman. Kung anong ginagawa mo eh. Dapat nasa Father's business. Sumama ka. Father's business, sumama ka. Ayan, sasama na. Sasama ka ha. Huwag na kung saan pupunta. Huwag na pumunta sa wilderness, sa disyerto. Mahirap doon. Nakaka-drain. O, Father's business ha. Sa lahat ng willing sumama at mag-commit kay Lord. Awitan natin si Lord.
Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Kung iniisip mo, sabi ng isa, Pastor, bata pa ako para maglingkod kay Lord. Kahit bata ka, pwede ka gamitin ni Lord. Meron man nagsabi, Pastor, medyo may edad na ako. Huwag mong lilimitahan si Lord. Pwede ka pang gamiting matindi ni Lord. Pastor, kahit pa matagal ka na sa ministry, pwede kang gamitin ni Lord. Huwag kang mabuhay sa past victories yung mga gawa mo noon. Mabuhay ka sa ngayon. Gawin mo yung mga dapat gawin sa ngayon. Tapos na yung nakaraan. Maganda na yung ginawa mo noon. Pero pwede ba? Magsimula ka ngayon ng magagandang bagay na pwede mong gawin para kay Lord. Pastor, bago lang ako. May nahuhuli na mauna. At ikaw na yon. At ikaw na yon. If you're willing to commit your life to God, if you're willing na unahin ang Father's business, I challenge you. I challenge you. Commit. Commit. Commit to God right now. Itaas mo ang iyong kamay. I-commit mo ang buhay mo sa Panginoon. At sabihin mo, yes, Lord.
heaven, I pray and I declare, Lord God, na Lord, lahat ng taong naririto yung unahin ka. Lord, tanggalin mo ang focus namin sa ibang bagay. Lord, kung masyado kaming naging masaya sa ibang bagay, Panginoon, maliban sa iyo, Lord, patawarin niyo kami. Lord, kung meron kaming inuna maliban sa iyo, Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. And Lord, hayaan mo na yung repentance na ito, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong actions. And Lord God, I pray, ibalik mo yung mas matinding relasyon natin, Lord God. Ibalik mo yung matinding relasyon, matinding kalapitan, Panginoon. And right now, I pray and I declare, lahat ng tao naririto, gamitin mo maigili. Wala ni isang mawawalay. Wala ni isang maiiwan. Lord God, sabay-sabay. Sama-sama, Panginoon. Lord God, salamat po. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Amen.